Yo, what's up guys? Pagkatapos ko lang magpagas dito sa Shell, and kung makikita nyo yung price ng gas nila, ayun o, diesel 85, 76 yung V-Power Racing, 75 yung unleaded. So last week pa ako nag-iisip kung ano ba pwedeng alternative transportation dito sa nangyayaring gas crisis natin, no? Maraming nag-suggest what if try tayo mag e-bike. Meron ako nakausap na isang e-bike store dito sa Bacoor. Ang pangalan ng e-bike store is Bolt Ride PH. I don't know if you're familiar with that store. So pinayagan tayong bumisita sa shop niya and check natin yung mga unit niya. Sa Bacoor lang to, malapit siya sa SM Bacoor. So pagka sinearch natin siya sa Google Map, it's a 29 minutes ride from here sa CAA. Samahan nyo ako, punta natin tong store na to and check natin what kind of units ang binibenta nila. Mapa 2 wheels, 3 wheels, and 4 wheels, and kung magkano, no? To give you an idea kung how much ang isang e-bike yung 2026. Okay, so let's go! Yeah, Michael Joe on the road. Life is a journey, let the story be told. Gulong ang buhay. So dito na tayo sa Alabang Zapote Road. Going to Zapote tayo guys. So madali nyo lang nahanap ng Bolt Ride PH. Pwede kayong mag-Waze, Google Map, or kung kabisado nyo ang Bacoor, mas okay. Perpetual Health, City Hall Las Piñas. Real life, no filter. Simple lang buhay, no need for glitter. So there's a two option dito sa Zapote, no? Pwede kayong tumawid dun sa kabila sa bridge, or dito kayo sa palengke dumaan sa market. So according to Google Maps, ako pinapadaan sa ilalim sa market, mas mabilis. Here, susundin ko si Google Map. Dito tayo sa market dadaan. Check tayo, 14 minutes, nandun na tayo. And 44 ng umaga. Buti hindi masyado matraffic. Abot pa tayo, abot. Abot pa tayo, abot pa tayo. Tandaan mo bro, pag nadapa ka, bangon ulit, parang motor lang yan, tuloy ang ikot. So dito tayo sa Zapote Bridge. Yung katabi nito yung lumang bridge, kung mapapansin. Nandun. Boom. Babalik sa'yo. Travel light but dream so big. Every small step, malaking gig. Sa bawat biyahe na akong tinatahak, mas nakikilala ko kung sino ang dapat. Section na to. Eto, pag diniretso mo to, going to Bacoor. Sa manibela, hawak ang direksyon. Kasama si Lord sa bawat aksyon. Riding on a Joe, feel the flow. Travel far kahit mabagal ang takbo. Life is a roller. So from here sa SM Bacoor, 3 minutes na kay Bolt Ride PH sa tayo. So ganun lang siya kalapit dito. Kung commute kayo papunta dito, pwede kayo mag-bus or jeep. Pwede kayo mag-jeep galing SM Bacoor. Tapos baba kayo dito sa Hawaii. Kay Revilla. Ayan, Ramon Revilla. Ayan, RCBC. Then eto, meron pala dito mga tricycle. Ayan, pwede kayo mag-tricycle dyan. And sabihin nyo lang Bolt Ride PH. Nasa kanan siya. Isang kanto lang to. Hindi ko lang alam kung magkano pamasahe ngayon dito sa mga tricycle. Dito, Big Mac. Tandaan nyo tong Big Mac na to, kanan kayo dito. And Alpha Mart. That's the pinaka siya. Eto na, ayan o. Bolt Ride PH. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, I'm doing it try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit from the
ride. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me. Guys, nandito tayo sa Bolt Ride PH, and kung mapapansin nyo, may Alphamart dito sa tabi niya. So hindi kayo maliligaw kasi pag liko nyo dito, pag kanan nyo dun sa kanto, matik tanaw nyo agad ang Bolt Ride PH. And kung makikita nyo nga, eto na yung kanilang mga unit na binibenta. So, sa ngayon meron tayo dito more or less mga 4 or 5 models, no, on 4 wheels, and may isa tayo dito 2 wheels. Nag-start to nung November 2025. 5 months pa lang sila ngayon. And bagong-bago pa lang sila dito. So ito pala yung address nila. Number 3 Nevada Street, Salinas 2, Phase 2A, Camellia Homes, LS Apartment, Bacoor, Cavite. Ang available dito nila guys is meron tayong yung F2, which is yung 2 wheels. Meron din silang 3 wheels, yung M2. So we have this Prado, this one. Then meron tayong K1, meron tayong K2, K3 na benta na daw. Pero kung gusto niyo ng K3, pwedeng request. Meron tayong K4. Yan, may K4 tayo dito yung puti. And then meron tayong Z1 nandoon sa dulo. And etong GL1. Ang angas na, napaka-aesthetics para sa Jeep. Ito muna unahin ko, yung F2. Pang single, yan o, 2 wheels. Ito, nagkakalaga siya ng 18,800. So meron na siyang basket dito. So kung gusto niya mamalengke, pwede na siyang gamitin. And digital na rin siya. May freebies to na nutshell helmet. 350 watts na rin to. Ang speed niya is 32-35 km per hour. So kung kayo sanay sa motor, bitin kayo dito kasi ang motor is 60 pinakamabilis. Or sabihin natin yun yung minimum na bilis di ba? Pero kung kayo naman is easy lang, chill ride lang, pwede na to sa inyo. Di mag back ride, charging nito mga boss 6 to 8 hours. So according kay kuya, once na binili nyo to dito, kasi galing siya sa manufacturer niya, so hindi siya full charge, no? So kailangan i-full charge mo muna siya before nyo gamitin para masulit nyo. Next is itong Prado. So si Prado is 58,800 pag cash. So si Prado guys is 1,500 watts. Mapapansin nyo meron na siyang basket dito sa harap. Kung gusto niyo mamalengke, may lock siya. Pwede niyo lagyan ng pamalengke. Maluwag din yung driver seat niya. Maluwag din. May siya dito, brake. Ay, nakasabit na rin siya ditong electric fan. And of course, meron siyang side mirror, kabilaan. See? And pansin ko dito sa handle niya, para siyang motor. Tapos meron na rin siya ditong parang organizer. Pwede ka maglagay cellphone. Tubig. Tapos good for one, lang siya. Isang tao lang yung sa front. Ito yung pinaka brakes niya pala, nasa side. Sa likod, actually dito, kung medyo payat yung uupo, kasya naman, dalawa. Meron siyang spare tire dito sa likod. Tapos, meron siyang another basket. Meron siyang, camera. So pag umatras kayo, makikita nyo na yung nasa likod. Hindi kayo mababangga. Malaki rin yung ng legs niya, Hindi siya masikip. Sakto lang. Ito yung Prado, guys. So, meron din siya ilaw. And then, ang cute ng kanyang headlight. Tapos, may signal light din siya dito sa unahan. Tapos, meron din siya dito sa likod. Next is si K1. Si K1, medyo mahaba lang ng konti kay Prado. And then yung kanyang front, kung mapapansin nyo, mas rounded siya compare dito. Same lang sila may ilaw, pero parang mas malakas yung ilaw nito windshield niya. May wiper kasama. Tapos, may LED na rin siya dito. Aesthetics. And nandito yung kanyang headlight compare dito. Kinaibahan lang kay K1, mga boss. Para ka nang nasa 4 wheels. Kotse. Kit ng gulong niya guys, Tubeless na rin, nakalagay dito tubeless. So 100
90/8. Pansin ko dito, lahat ng ganitong 4 wheels meron na siyang electric fan. So hindi ka mainitan. Kay K1 medyo maliit yung side mirror niya compare kay Prado. Mapansin nyo, kay Prado nasa kanyang steering wheel yung pinaka-digital na niya panel, pero dito nasa harap. And mas malaki yung ito niya, may lagayan siya. Yun, kung aatras ka, kita mo na may camera siya sa likod. Doon sir, meron din? Meron din. Meron din yan. So ganyan din makikita. And ayan naririnig niyo yung tunog. So kung kakaliwa or kakanan kayo, mag signal light lang kayo. Napapansin ko sa ibang mga gumagamit ng 4 wheels, di nila to alam. Ba't ganun? meron naman palang signal light ang inyong mga e-bike na 4 wheels. Pero bakit ganun? Ang lakas ng tunog. Pero ba't hindi nyo ginagamit, guys? Kaya marami na aksidente. May siya design dito na LED. Wow. So dagdag siya. Yun, nag-iiba-iba pala. Plus yung headlight. Ang galing. Yun yung guys. Tapos ang kinaiba naman sa kanya, kung kay Prado nandito ang kanyang braking system, din dito naman kay K1. So ito ang handbrake niya, pinaka handbrake. And pansin ko lang, mas maluwag. Pero dito same lang, halos same lang sa passenger side. So pwede kang maglagay dito ng gamit. Malaki din ang compartment niya. May trapal siya. Ito yung pinaka cover. May kasama siyang cover na rin. Tapos battery charger. Maganda to pag yung magpi-picnic kayo ng pamilya nyo, tapos dala nyo ganito. Tapos nandito yung mga pagkain. Ay, ang ganda. May LED rin siya dito na guys, signal, stop. Para makita nyo agad siya pag sa malayo. Kikita nyo lang na gabi. Same din, meron siyang spare tire. Next natin is si K2. Tayo kay K2. Dito si K2 sa loob. Ito. Yan. Si K2 is 67,800. So, compare kay K1, nasa gitna yung kanyang headlight. Ito naman, na andito na. Mukha na siyang kotse. Dalawa ang kanyang headlight, ang kanyang signal light. Meron na rin siyang bracket. Then maganda na rin yung kanyang LED lights dito na design. At the same time, meron siya ditong lagayan sa taas. Kung maglalagay kayo ng mga maglilipat kayo, lagay nyo dito yung mga gamit nyo. Kay K2, unlike kay K1, nasa gitna yung steering wheel ni K1. Kung mapapansin nyo doon, nasa gitna yung steering wheel niya. Unlike kay K2, nandito sa side. So kung ako may passenger, pwede siyang tumabi. At the same time, meron din sa likod. Mukha na siyang kotse talaga. Side mirror, malaki. Same kay Prado. Kaiba sila ng side mirror ni K1. Si K2, halos same kay Prado yung kanyang side mirror. Meron na rin siyang electric fan, mini fan. Tapos meron pa siyang handle. Ayun kung medyo malubak yung daanan nyo, at least may hawakan, matibay. Okay. Reverse, drive, and ganda ng ilaw niya. Okay, so yung signal light, meron din siyang ilaw paikot. And then nagbabago-bago rin tong LED. And at the same time, nandito pala ang signal, pero sabay siya. So dalawa ang signal light. See? Ang likod, malakas din yung ilaw. Nandito yung signal light. Yun. Spacious, halos same. Prado K1, K2, same space sa likod. And may extra. Ang liwanag nito, guys. See? Liwanag, Si K4 naman, kung makapansin nyo,
Bam! Eto oh. Pangkotse na. See? Unlike kay K2, nandito siya maliit. Yung panel niya. Dito ang laki. So, habang nag-iiba yung model, mas nag-iiba din to. Then, meron siya dito. Pansin nyo yung ano niya, side mirror. Pinalapad, pero medyo pinapunggok. Pero at the same time, ang wide, mas wide na yung nakikita mo sa likod. Oh. Kita mo na yung mga nasa likod. So, pag liliko ka, kita mo agad. And, mini fan. Meron din siya mini fan. Handle. Ayan o. May handle. Tapos, pansin ko dito, mas mataas na yung roofing niya. Mas, kung matangkad kayo, bagay sa inyo to. Kasi, mas mataas. Hindi tatama yung ulo nyo dito. Kung matangkad kayo 74,800 pag cash. So, eto, ang kinaibahan naman dito guys, wala na siya nung LED. Wala na siya. Wala na design ng LED. Pero, yung harap, mukha na siyang kotse. At the same time, headlight, ganun din. Meron na rin siyang bumper. Yun, nandito yung kanyang signal light. And, gumagana yung kanyang wiper guys. And, yung ilaw. So, this is K4. Uy, etong maganda. Napansin ko to. Ayan o. Meron andito na yung LED niya sa ilalim. Nawala na dun sa harap. Kung nakita nyo yung K2 nasa harap, tsaka yung sa K1 nasa harap, ito nasa ilalim naman. Nag-glow. So, ibig sabihin pa nag-glow kayo no, habang umaandar. May nakikita kayo dito, ilaw. And eto. Ayan. Meron siya reverse camera. Makikita nyo. See? Reverse, drive. Ayan. Pag drive, wala. Pag reverse, dun mo lang siya makikita. Ayan na. Galing. Pero dito sa likod, pansin ko medyo lumaki. And tumaas. Mas mataas yung kanyang upuan compare dito. See? Dahil sa gulong, mas lumaki yung gulong. Kung tamang aking nakikita, mas lumaki yung gulong. O nga, mas malaki ang gulong nitong K4 kumpara kay K1. Tama sir no? Mas malaki. Pero mas malapad ito. Ito hindi gaanong kalaparan. Ito malapad oh. Malapad yung mali. Oh. 190. Yan siya. Ito yung likod niya guys. And ito yung compartment. Kikita nyo. Malaki. Ayun. Ayun yung spare tire niya. Kaya pala wala na siya dito. Nandun. And ito LED. Ano nakikita nyo guys? Diba? May kamuka. Vintage Jeep ang tawag dyan. Mas malaking compartment sa likod. Mas maraming sakay. Kasya yata dito 3 bata eh. Or siguro mga medium size na laki Yan. Tapos ito guys, nakita ko dito. Marami na siyang dutan. May Bluetooth. Yan, pwede ka magpa-sounds. LED panel. Ayun. Yun. May ilaw sa harap. And at the same time, sa ilalim meron din siya. Tingnan natin kung may camera din to. Ayun. Kita nyo? Ayun no. May camera din. Ang galing guys. Ito na yung pinakailaw nyo. Para na rin siya sa kotse. Oh. Kita nyo? Oh. Yun. Dito pala sa ibabaw yung pinaka ano niya. Meron siyang flicker. Ayun. Meron siyang flicker. Gusto ko dito guys yung ano, yung space. Ito. Mas marami ka masasakay eh. And at the same time yung roofing niya. Ayan o. Kung medyo matangkad ka, hindi ka tatama.
Meron siyang allowance. Ganda ng allowance niya. Oh. Mga ano to, 4 inches. Kasi steering wheel, bilog na rin siya. Ito, malaki din yung kanyang ano, spacious din, oh. May trapal na rin siya. And nandito yung kanyang spare tire, guys. Z1. Itong mas mahal siya, 87,800 compare dun sa tatlo. 1, 2, 3. Compare dito, ito yung mas mahal. Dahil nga aesthetic, yan, oh, Jeep, mukha siyang Jeep. See? Ito is 97,800, guys, oh. Pero tingnan mo, ang ganda. Oh. Leather ang upuan. Mukha na siyang Jeep. May bumper, oh. See? Tapos may headlight. Pero wala siyang ilaw sa bubong. Kung mapapansin mo, wala siyang ilaw sa bubong. Pero malakas yung ilaw niya sa harap. And yung signal light niya is pabilog. Unlike kay Z1, hati. Di ba? Hati. Ito bilog. Ayan, oh, buo. Of course, di mawawala yung sa ilalim. See? Meron siyang glow in the dark sa ilalim. Halos lahat ng 4 wheels natin merong mini fan, pero hindi lahat merong ilaw sa taas. Kung i-compare mo naman sila dito, wala sila sa design nito, oh. Tingnan natin yung ano niya. Uy, ang ganda. Malaki din yung space niya. Compartment. Yun. Half and full. Mas mabilis. Okay. Meron na rin siyang ito. Bawa, pinark nyo, iwan nyo saglit. Hazard light, meron siya. Hazard light. Hindi ko lang sure kung meron hazard light yung iba. Meron din, ayun, meron. Merong hazard light, pare-parehas. Ang hazard light nya, babaon nyo lang, tapos sugutin nyo. Ito, nandito na yung reverse, drive, neutral. So pag naka-drive, apakan nyo, tatakbo na kayo, reverse. See? Hindi ka na mahirapan, no? Hindi ka nalilingon sa likod. Dito mo na natitingnan kung babangga ka na. Neutral. Kahit anong apak mo, hindi tatakbo. Pag naka-drive yan, huwag mong apakan. Yan, kung hindi ka pa naman naalis. Keyless na siya. Okay. GL1 97,800. Recap tayo. Meron tayong Prado here, which is 58,800. May K1 tayo, 64,800. K4 74,800. We have here K2 power steering na siya, 67,800. And last Z1, which is 87,800. Cash. Okay. What if gusto nyo ng installment? Meron din sila ditong home credit. Pero meron tayong tinatawag na back to original price. Mapapansin nyo, yung mga binanggit kong presyo kanina, nagdagdagan na siya. So si Z1 na magkano yun? 87,000 naging 105. Si K2 naging 69, si K1 67, si GL1 naging 125, K4 75, F2 is 24. So meron silang two kinds of ano dito, installment. Meron sila yung home credit, meron din sila yung tinatawag na in-house installment. But hindi ito para sa lahat. Si in-house installment is yung nandito lang sa area nila. 2 kilometers from store is pwede kayo mag-avail ng in-house installment. Hindi na kayo dadaan pa ng home credit. So kung taga rito kayo nakatira sa Camellia, pwede kayo sa in-house installment nila. Mode of payment nila, guys, meron silang cash, GCash, bank transfer, and meron din silang credit card. If ever naman, guys, na nagka-problema yung binili nyong unit dito, no, bawa gusto nyo magpalit ng gulong, meron silang available dito, guys. So meron tayo dito 2 kinds of tire. Meron tayong ito 100 by 90 by 8, which is mas makapal pero mas maliit.
And we have here 3.00 by 10, which is mas mataas siya. Ito, ang presyo natin guys is 850, and here is 650. Yan, dito. Sa battery naman, meron din sila dito. Kung halimbawa pumapalya yung battery, pwede din ang palitan. Meron tayo ditong nabibili na battery. Meron tayong 6,200, which is, so yan, kung di ako nagkakamali, ito. Yung isa 60 volts 38 ampere, yan, which is 10,500. So 6,200 and 10,500 guys, yan. Moto Joe, paano kung nagka-problema? Meron ba silang service or pwede bang magpaayos sa kanila? Yes po, meron sa kanilang in-house na nagre-repair or technician, magsasabi natin. So ang warranty nila is free lifetime repair sa shop, basta dito nyo siya binili. Anong exclusive nun? Replacement of parts. Tapos sa motor and controller, meron tayong 1 year warranty, depende sa cost ng incident, no, or accident. Ang battery natin 6 months warranty, depende rin sa cost ng kung anong nangyari doon sa na overcharge mo ba, 'di ba? Or hindi. So sa mga gumagamit, no, ito sa mga gumagamit na sa meron ng e-bike, make sure na pino-full charge nyo po yung e-bike nyo bago nyo gamitin. Hindi naman siya kagaya sa cellphone na pagka gusto nyo nang gamitin is tanggal nyo na agad, di ba? Ito pa pala, paalala ko lang doon sa mga first time user na gusto mag 4 wheels, make sure na meron kayong sapat na kaalaman sa paggamit ng 4 wheels. Kung first time user kayo, hindi kayo sanay, aralin nyo muna. Okay? Ito pala, yung mga 4 wheels natin is according to dito sa description, no, sa specification, yung 1,500 watts and 2,000 watts is kaya ng 40 to 50 kilometers. Okay? 40 to 50 kilometers per hour. So kung saan yun, nasa inyo na yun kung paano yung susukatin. Basta 40 to 50 kilometers per hour ang kayang takbuhin ng 4 wheels natin. Ang weight niya 400 kilograms. Okay? May suggestion ako kung sakaling magaganito kayo, no, at wala kayong license, wala kayong lisensya, first time wala kayong lisensya, mas mabuti na sa private area muna kayong mag-drive, okay? Sa malalapit lang, okay? Huwag sa main road kung saan maraming sakyan, may mga kotse, bus, truck, kasi yung mga kasabayan nyo, minsan, syempre, e-bike kayo, hindi kayo papansinin, or minsan, kayo pasisisihin, ba't kayo nasa main road, di ba? So, yun lang ang paalala ko mga bro, mga boss. Doon sa mga gustong mag-avail, punta lang kayo dito sa Voltride PH dito sa Bacoor. Madali lang siyang hanapin. Sundan nyo lang kung yung dinaanan ko papunta dito, kung galing kayo Las Piñas. Kung galing naman kayo sa Cavite, Imus, Dasma, yan, ang lapit lang nito mga bossing sa inyo. Alright, so ayun lang. Punta kayo dito, mabait ang may-ari, mabait ang staff dito mga bossing. So, ayan po ang Voltride PH, Ride Smart, Ride Electric. And ayun na nga mga bossing, natapos na tayo sa Voltride PH and pauwi na tayo. Maraming salamat kay Ma'am Marie Joy Revilla sa opportunity na makapag-vlog sa inyong store, and syempre sa staff niya, kay Sir, sa pag-assist sa akin. Wish you success sa inyong store and marami pang branches na maitayo kayo. Yun lang, and ride safe always mga bossing. Salamat sa support, ingat kayo palagi.